May kakalikutin tayo guys, isang printer Epson L121. So sinerbisan natin itong mga kalikot kanina. Hindi natin ma-reset kasi ang problema nito, end of service na siya, so kailangan nang i-reset. Nireset na natin to dun sa school, kaso hindi natin siya ma-reset. Ang pagkasabi kasi ni ma'am, L120 yung unit niya. So nung chinek natin kanina, L121 pala. So wala tayong resetter ng L121, kaya nag-download muna tayo. Tapos wala rin tayong drivers ng L121, kaya inuwi na lang natin yung printer niya mga kalikot. Tapos may tagas rin siya, bali linisin muna natin, tapos saka natin re-reset para makapag troubleshoot tayo ng maigi. So bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout natin si Ray Solana at saka kay Sheena Marie Agudera. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. So kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, simulan na natin siya. Tara. Linisin muna natin mga kalikot. Nagtagas siya nung dinala natin kanina. Parang puno ata itong kanyang ink tank. So linisin muna natin para hindi sagabal sa pag-reset natin or pag-troubleshoot natin. Ayan mga kalikot, tumagas siya dito sa kulay blue. Linisin ko muna mga kalikot, tapos update ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Bali hinugasan natin lahat ng tubig mga kalikot para malinis talaga. Bali baklasin muna natin tong casing nya. Kung sobrang dumi na ng ink tank nya mga kalikot, saka ka-refill natin. Minsan kasi niyan, kapag nag-refill tayo, sumusobra siya or hindi natin ma-shoot yung pang-refill na ink natin. So kung sobrang dumi dito, pwede nyo naman linisin ng normal na tubig. So baklasin nyo lang to. Kailangan lang na isarado natin na maigi itong butas nya. Kahit buhusan nyo dito, okay lang. Tapos punasan nyo na lang bago ibalik. Pupunasan ko lang siya mga kalikot, tapos assemble na natin. Installan na natin siya ng drivers kasi wala pa tayong drivers ng L121 or 121. Kaya pala hindi natin ma-reset kanina. L120 kasi yung ginamit natin, kaya hindi siya na-detect. Power natin. Ayan guys, nagbi-blink yung mga indicator lights nya. Tapos kapag nag-print tayo or mag nozzle check, yung error nya in of service na. So installan muna natin ng kanyang drivers kasi wala pala tayong drivers ng L121. Kapag nag-download kayo guys ng drivers ng printer nyo, type nyo lang sa browser nyo yung model ng inyong printer. Katulad dito, Epson L121 or 121. So yun yung itatype natin. Tapos sa operating system nya, depende rin sa ginagamit yung computer kung Windows 10 siya. Ito kasi sa atin Windows 7 pa lang. Yan, pero 64-bit. So mamili lang kayo mga kalikot kung 64-bit or 32-bit yung operating system nyo. Tapos saka natin i-download. Yan. So ganun lang yung pag-download ng drivers ng printer mga kalikot. So dito tayo sa drivers. Yan, download natin.
Saka natin install. Yan, hindi nakita yung kwan natin Wala pa kasi tayong pambili ng panel screen nito. Medyo mahal kasi mga kalikot. Install na natin. Ang pag-install nyo naman ng drivers nya mga kalikot, kailangan naka-power on na yung ating printer. Yan, okay na natin. Agree natin yung license agreement nya. Okay. So antayin lang natin matapos yung installation ng kanyang drivers. Complete na yung setup nya. Okay natin. So check na natin sa kanyang device and printers. Restart muna natin pala. Doon kasi sa school na pinagservisan natin, wala tayong internet kanina, kaya hindi tayo nakapag-download ng mga drivers niya. Tapos yung receiver natin, hindi rin nata pwede doon sa L120 na receiver. So yun pa yung i-check natin mamaya. Baka hindi sila compatible sa Epson L120. Pero try natin ngayon yung receiver ng L120. Na-install naman natin yung kanyang drivers. Try natin to. Copy pa pala natin yung password ng receiver. May password kasi ito. Pasok natin yung password. Okay. I-click natin yung adjustment program. Dito tayo sa select. Try natin to mga kalikot. Ayun, parang mukhang hindi pa rin pwede L120 kasi yung nakalagay. Waste ink pad counter. Yan, i-check natin yung box. Tapos try muna natin i-check. Ayan 100% yung sa min pad counter nya. So kailangan na talagang i-reset. Check ulit natin yung box ng min pad counter. Tapos initialize na natin. Try natin kung pwede niya nang i-reset. Yan. Initialize tapos okay. Yan, turn off natin yung printer. Yan, power on ulit natin. Ayan guys, ayaw. Ganun pa rin. Try natin hanapan ng receiver nya, yung pang L121. Hindi kasi ma-reset ng L120. Much later. May na-download na tayong receiver ng Epson L121. Kung gusto nyo rin na mag-reset ng inyong printer mga kalikot, yung Epson L121, so mag-message lang kayo sa akin sa ating Facebook page mga kalikot. Para doon natin isi-send yung link nya. I-open lang natin yung folder ng ating receiver na Epson L121. Double click natin siya. Tapos double click ulit natin to. May password yung ating receiver, yung kanyang WinRAR. May password siya. Ayan. I-copy lang natin itong password nya para ma-open natin yung kanyang receiver. Pag na-copy na natin, punta ulit tayo sa bandang taas nya, yung naka WinRAR, yung pinakauna mga kalikot. Yan, double click natin. Lumabas ulit yung isang folder. I-click ulit natin to, double click natin. Tapos i-click ulit natin to guys, yung naka WinRAR na folder na to, yung pangalawa. Ito yung i-click natin. Yan. Saka natin ilagay yung or i-paste yung kinopy natin kaninang password. Ayan. Okay. Ayan. Tapos double click ulit natin yung lumabas na folder. Double click natin. Ayan. Ito na yung adjustment program nya. Yung pinakauna. Double click ulit natin yung adjustment program. Yung pinakauna. Ayan. Ayan na lumabas na yung kanyang adjustment program.
Punta lang tayo guys dito sa particular adjustment mode. Click lang natin yan. Tapos punta tayo dito sa initialize settings. Yan, click natin yan, double click. Yan. So ito na yung lalabas mga kalikot. Ngayon, i-click natin tong check. Yan, click natin yan. Tapos kopyahin natin to mga kalikot yung pangalawa, yung serial number niya. Ito yung kukopyahin natin. So punta lang kayo sa inyong notepad. Sana yung notepad natin. Hindi na natin makita kasi itong damage ng ating panel screen. Ayan. Tapos i-type natin mga kalikot yung serial number. So kung big letter yung nasa serial number niya, big letter din yung ilalagay natin or yung gagawin natin. Sira kasi yung keyboard ng ating laptop, kaya dito tayo mag-type sa on-screen keyboard niya. Kung big letter siya, big letter din yung ilalagay natin. Tapos na natin siya na type. So wag natin yan i-cancel. Okay natin siya. Tapos ilalagay natin mga kalikot dito sa product serial number, yung kinapi natin kanina or tinype natin dito sa ating notepad. Ilagay natin dito, i-re-input natin. Ang paglagay natin mga kalikot ng serial number, lagyan natin itong dalawa, yung una at saka yung pangalawa, kasi i-retype input natin siya. Kailangan din nating i-initialize settings kasi iba-iba naman tayong serial number bago natin ilagay dito sa product serial number nya. Ayan, so tapos na tayo nag-type. Ngayon, i-click na natin tong perform mga kalikot. Tapos, yes natin. Tapos, yes. Ayan, sabi niya dito, please turn off the printer. So, off natin. Tapos, okay natin siya. Yan. Tapos, sabi niya dito, turn on power. So, ipa-power natin yung ating printer. Yan. Tapos okay natin. Tapos finish na natin siya mga kalikot. Yan. Click lang natin yan. So ayan guys, nagki-cleaning na siya. Try natin mag-print. Kaya pala tayo nagre-reset mga kalikot sa ating printer. Kapag napuno kasi or 100% na yung kanyang main pad counter, mag-i-error na siya. Ang nakalagay sa error niya, end of service na siya. Kaya kailangan nating i-reset yung ating printer para mag 0-0 na kasi marami na tayong na-print or sobra na yung na-print natin. Kaya nag-end of service na siya. Kaya kapag nagpi-print tayo, mag-i-error siya. Hindi tayo makapag-print. Kaya natin nire-reset mga kalikot. Ayan guys. So try natin mag nozzle check. Ayan guys, okay naman yung pattern ng kanyang kulay. So okay na siya mga kalikot. Kung gusto nyong i-check mga kalikot kung talagang na-reset na natin siya, punta lang tayo dito sa waste ink pad counter. Double click lang natin yan. Tapos i-click lang natin or i-check natin yung main pad counter nya. I-check natin yung box or i-click natin. Punta lang tayo guys dito sa check. Ito dito sa baba. Pindutin lang natin yan. Ayan 0% na siya. Hindi katulad nung una, 100% na siya. So kailangan i-reset natin kapag nasa 100% na yung main pad counter nya. Pero kung i-reset nyo ulit mga kalikot, i-check nyo lang itong main pad counter nya. Tapos initialize na. So i-click lang natin yan. Okay. Yan. Antayin natin yon. Tapos turn off ulit natin yung ating printer. Or patayin natin siya. Yan. Tapos okay natin. Yan. Tapos please reboot the printer. So i-reboot natin siya. Tapos finish na natin siya mga kalikot. Ayan 0-0 na siya.
So finish na natin. So ganun lang yung pag-reset ng Epson L120 to L121. Kasi yung na-download nating resetter mga kalikot, pwede sa L120 to L121. So ganun lang mga kalikot. Okay, so pwede na nating ibigay sa may-ari na reset na natin. So ganun lang yung pag-reset mga kalikot. Kung gusto nyo mga kalikot yung ating resetter, mag-message lang po kayo sa aking Facebook page para doon ko isend yung link ng resetter natin. Power ulit natin yung printer. Check natin kung magbi-blink pa yung orange na indicator light nya. Ayun guys, oh. So okay na siya. Ayan mga kalikot, hindi na siya nagbi-blink. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Epson L121. Kapag nagustuhan nyo guys yung mga video natin, huwag nyo pong kalimutang suportahan ng ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.